ngayon ay samahan nyo ako silipin ng isang abandonadong resort dito sa isang isla. Dahil sa aming pagtatanong at paghahanap ay natagpuan namin ang isang abandoned resort na nakatayo sa isang malaking bato sa isang isla. Pero bago kami makarating ay kailangan muna namin magbiyahe at sumakay ng barko ng halos 3 oras hanggang sa makarating kami ng Calapan City. Ginabi na nga pala kanina sa aming pagbiyahe. Kaya minabuti namin na magpahinga na lang muna dahil mahihirapan kami magpatuloy sa paglalakbay dahil gabi na. At kinabukasan ay kailangan namin baybayin ang madaming bayan dahil dulo ng Oriental Mindoro ang aming pupuntahan. Halos 6 hours nga pala ang biyahe namin mula Calapan City hanggang sa Bulalakaw, Oriental Mindoro. Ay sus! Ay nakagala na naman! At eto na, at nakarating na tayo dito sa Bulalakaw. Pero hindi pa natatapos dito ang ating pagbiyahe. Ay sus! Kailangan pa nga daw namin magbangka papunta doon sa isla. Dito nga pala kami pinasakay at pinapunta ni Kuya dahil kati o mababa ang tubig sa mismo pinagtitigilan ng bangka nila. Medyo kinakabahan kami dahil hindi namin alam kung kalmado ba o malakas ang dagat dahil maliit na bangka lang ang aming gamit. At dito na nagsimula ang aming paglalakbay papunta sa abandonadong isla. Halos 1 oras pa daw ang biyahe namin. Kaya tara, samahan nyo kami maglakbay hanggang sa aming destinasyon. At heto na guys, sa wakas ay nakarating na tayo sa napakagandang isla. At mula sa lugar na kung saan dumao ang aming bangka, ay kailangan namin maglakad sa kabilang side ng islang ito. At lahat kami ay nagulat dahil may kalsadang semento ang isla na ito. At nakaka-amaze talaga dito, ay talagang sulit na sulit ang pagpunta namin. Kaya tara, samahan nyo kami maglakad papunta sa sinasabing bahay na nasa ibabaw ng isang bato. Eto na, narating na natin ang isang resort na ito. Napakaganda at nakakamangha dahil mismong nasa ibabaw siya ng isang bato. Kaya di na natin papatagalin at papasukin na natin kung ano ba ang nasa loob nito. Hindi nga naging madali ang pag-akyat namin dito kasi nasira na ng dagat o bagyo ang hagdan papunta sa bahay. Kaya't madahan at konting ingat lang kami dahil maaari kaming mahulog dito. At sa pag-akyat namin dito ay eto bumungad sa atin ang unang bahay. Kahit silipin natin ito, sira-sira na nga pala ang mga bubong at bintana nito. Siguro nasira na ito ng mga dumaang bagyo, kaya nagkaganito at makikita nyo na may mga kalawang na din ang mga haligi nito. Kaya tara, akyat pa tayo para makita natin kung ano pa ba ang mga nasa loob ng iba pang bahay. Napakaganda dito guys, at mula dito sa taas ay matatanaw doon ang napakaganda at maputing buhangin sa baba. At ang maganda dito ay napaka-presko pa ng hangin. Sobrang ganda dito guys. Kita nyo naman yung kulay asul na tubig na yan at sobrang linis pa. Nakakapanghinayang talaga ang lugar na ito. At dito naman tayo sa isang banda kung saan may bahay din. Ang galing at nakakamangha guys, kasi hindi lang isa ang nakatayo dito, kundi 3 bahay. Kaya tara guys, silipin pa natin. At makikita nyo talaga dito na lahat ay nakatiles pa. Sayang talaga. Kung naayos lang sana to, sana isa ito sa napakagandang resort at talagang tatayuin siya ng maraming tao. At mula dito guys ay makikita nyo ang napakagandang view.
Kaya ito naman guys, ang ginawa nilang talunan pag naliligo sila dito. Napakalinis at napakalinaw talaga ng tubig ng dagat dito. Kaya ikutin pa natin dito guys. At dito nga pala sa mismong likod ng mga bahay sa bato, ay makikita nyo ang napakagandang view. Kaya sinulit na namin. Kahit mahaba at nakakapagod ang biyahe papunta dito, ay talagang sulit naman. Dahil pagpunta mo dito, ay talaga namang ma-amaze ka sa mga makikita mo. Lalo na ang mga formation ng mga bato dito. Inakyat na namin itong huling bahay. Nakakapanghinayang dahil sirang-sira na talaga siya. Medyo matagal-tagal na rin daw itong abandonado. Sana maayos pa. Dahil napakaganda talaga sa lugar na ito. Tahimik at preskong hangin. At talagang marerelax ka pag andito ka. Nakakainlove talaga pagbasta ng tubig mula dito sa taas. Pwedeng-pwede nga pala dito pumunta guys. Pero bawal nga lang dito kaya mag-overnight. Saka pag pupunta kayo dito guys, ay kailangan kompleto na ang dala nyo. Kasi wala na kayo mabibilhan ng mga kailangan nyo pag andito na kayo. Isa na namang magandang lugar ang ating napuntahan. Masarap makakita at makatuklas ng mga ganito. Life is short, kaya masarap makadiscover at mapuntahan ang mga gandang lugar sa bawat sulok ng Pilipinas. Kaya't abangan pa ang ating mga susunod na destinasyon. Ay sus!